Ang alipin na di ko ang kwento ni Mordecai at Haman. Acknowledgement para sa mga naninindigan kahit mag-isa, para sa mga tahimik ngunit matatag at para sa mga kwentong pinili ng makapangyarihan upang maging babala sa mga mapagmataas. Point of view, the third person omniscient, nakikita natin ang takbo ng isip ni Mordecai, ang galit ni Haman at ang di nakikitang kamay ng makapangyarihan sa lahat na kumikilos sa gitna ng kaguluhan. Introduction. Sa isang malayong kaharian sa ilalim na kapangyarihan ng isang makapangyarihang hari, may isang aliping Hudyo na tumangging yumuko sa isang lalaking lumulunod sa sarili niyang kayabangan. Sa kanilang banggaan, isinilang ang isang kwento ng katapatan, pagtataksil at pagbabalikwas ng tadhana. Hindi ito basta kasaysayan lang, ito ay isang babala sapagkat minsan ang galit ng isang tao ay nagiging apoy na nagnanais tumupok ng buong bayan. Ngunit ang makapangyarihan sa lahat ay hindi natutulog. At sa isang dako, sa lilim ng mga trangkahan ng hari, nakaupo ang isang matandang Hudyo, tahimik, walang sandata, ngunit puno ng panindigan. Siya si Mordecai. At isang araw habang dumaraan si Haman na may bitbit na kayabangan sa kanyang dibdib, lahat ng tao yumuko, lahat maliban sa isa. Hindi yumuko si Mordecai at doon nagsimula ang apoy ng galit na hindi na mapapatay ng rason, ng awa o ng hustisya. Part 1. Ang lalaking hindi yumuko. Yumuko ka, bulong nagbantay sa tabi ni Mordecai, ngunit hindi siya kumibo. Duman si Haman sa harapan nila, nakadamit ng marangya. May singsing ng hari sa daliri at may palamuting simbolo ng kapangyarihan. Lahat ng tauhan sa harap ng trangkahan ay lumuhod. Lahat ay yumuko, maliban kay Mordecai. Nakita ni Haman, napatingin siya sa matandang Hudyo, walang takot, walang ngiti, walang galang. Nagdidilim ang paningin ni Haman. Anong lahi siya? Tanong niya sa kanyang mga tagapayo. Isa pong Hudyo, mahal na Haman, sagot nila. Doon sa kanyang puso, sinilang ang galit, hindi lang kay Mordecai, kundi sa buong lahi niya. Hindi sapat ang kamatayan ng isang. At habang si Mordecai ay patuloy na nananalangin sa lilim, si Haman ay gumuguhit ng plano, isang kautusan na pinipirmahan mismo ng hari upang lipulin ang lahat ng mga Hudyo sa kaharian ng Persya. Ngunit ang di alam ni Haman, ang makapangyarihan sa lahat ay may plano ring lihim na gumuguhit, mas malalim, mas makapangyarihan at hindi mabubura ng sino man makalupa. Itutuloy.